Kayo ba, may mga na-encounter na ba kayong misinformation o fake news sa social media? Actually, I think kasi para sa akin, marami na talaga tayong na-encounter na ganyan. Especially, social media, big influence yan. So, ang akin, ang experience ko, kasi ako, connected ako sa may, politics, no? Politika. Connected ako kay Vice Mayor niya. Tapos, ang experience ko na, kasi meron kasi sa Facebook, na isang Facebook account na nagpapakalat ng mga fake news para makasira sa isang politiko. Ganun. So, ayun na-experience ko na yun sa may Facebook post, nag-post siya na sabi niya daw, si Vice Mayor niya daw, hindi nagbabayad ng tax. Sa akin naman, based on may kasi syempre connected ako, alam ko naman kung credible o hindi, di ba? So, ayun, nasabi ko na siya, fake news siya kasi nagbabayad naman si Vice Mayor nila sa business. So, since ikaw naman yung mismo nakakalala, huwag na lang natin hintayin yung mga fake news na kumakalat sa iba. Kayo? Ako naman, is about pandemic, no? So, about to sa vaccine. Mga araw kasi ngayon na marami doon namamatay dahil daw dito. Kaya yun, nabasa ng mama ko, maraming namamatay sa pagpapaksin. Kaya ang sabi sa akin, huwag ka nagpapaksin. Kasi na baka mamaya kung magpaano ka dyan. Kaya ayun, di na lang talaga ako magpapaksin. Yun lang naman sa akin. So, since hindi kinuha pa vaccine, napatunayan namang hindi rin naman totoo since ang daming nagpa-vaccine na safe naman ngayon at ang dami rin namang hindi nagpa-vaccine na safe pa rin. Yes. Kasi tinan mo, ako, nagpa-vaccine ako. Siguro kayo din naman, nagpa-vaccine kayo, di ba? Pero andito pa rin tayo ngayon. Ako lang talaga hindi nagpapaksin. Yes. Pero healthy, di ba? Sa akin naman yung normal experience lang naman natin. Siyempre, kapag umulan, di ba, ina-expect natin walang pasok. So, ang nangyari, nag-scroll ako sa social media ko lang, walang pasok. Then, sinabi ko sa nanay ko. Then, hindi ako pumasok. Then, mali pala yung nabasa ko. So, kailangan pala talaga nating mag-ingat when it comes to scrolling sa social media. Kaya sobrang mahalaga yung comprehension eh. Titingnan natin lahat ng details para sure na tama. Ako naman, kasi paano ko dati ng isang love team pangalan Altab. Then, nagkaroon sila ng issue about dyan, na meron daw silang anak, ito, ganyan. Ang dami ko nakikita dati, naniwala din, pero syempre, nung mo na, tagal, hindi repair. Yun. Tumadang din yung papa. Actually, sa sobrang daming editing features na may anak nga raw sila, nakikita ko rin siya. And napatunayan namang hindi totoo. So, ako naman, ang fake news na siguro talagang fake talaga na na-encounter ko is about politics din, which is isa sa mga tumakbo sa politics na nangako sa sambayan ng Pilipino, which is yung 10K kada pamilya, which is wala naman tayo natanggap doon, di ba? Kahit isa. Sobrang dami bumoto sa kanya dahil sa mga pinangako niya na wala namang natupad. Big fan. Okay, since lahat naman tayo nag-aaral, ano yung topic or lessons sa isang subject na talagang nag-e-enjoy kayo? Okay, sa ngayon yung grade books. Since yung mahilig na lang magbasa, bookworm nga ako. Grade books yung nagustuhan ko kasi ang interesting talaga niya and ayun about sa mga garden goddesses and may mga story pa ako na nalalaman na ang mas maganda pa sa mga nababasa ko dyan ba. Ako naman, mahilig din ako dati makinig ng mga mythology, about mythologies. Kasi ang alam ko lang dati talaga si Athena. Then nung naano ko yung, grade book, marami ako nagtutulungan na ibang gods and goddesses. Yun, marami na akong nalaman about that sa mga yan. Then, naano ko yun yung sa romance, may mga beliefs, na marami palang
paniniwala nung unang ano pala. Okay, so actually ako din sa great moves kasi hinilig ako manood ng movie. Kaya lang naman ako nag-interest na sa may great moves kasi mahilig ako sa Greek mythology. Yun. Kaya yung mga mahilig ako manood, especially mention ko yung movie na Percy Jackson, di ba? Mahaba, interesting, di ba? Kasi parang magical, gano'n. Then, ang additional ko din naman sa sa minor subject, is yung purposive form. Kasi, kaya din naman ako nagkaroon ng interest sa kanya or nag-i-enjoy sa subject niya kasi, purposive communication, di ba? Kung paano tayo mag-broaden yung learnings natin, kung paano tayo makipag-communicate sa iba, or yung communication ng ibang tao sa atin. Yung proper way of different situations. So, mas pinalawak niya yung background knowledge niyo about communication. Ako naman kasi, about sa favorite subject ko na minor is UTS. Kasi nga yung UTS, inuto ko dito yung about personality ng isang tao, and para sa akin, yung UTS kasi nakakatulong to sa akin para ma-improve ang sarili ko. Yun lang naman sa akin. Tinutukuhan din tayo nito para mag-realize natin mga different behavior ng mga tao. Na mas lalo napalawak yung kaalam nila. Oh, yes. UTS, para din mas maintindihan natin yung behavior ng ibang tao. For example, merong behavior na hindi nagustuhan sa isang tao. Ngayon, naiintindihan mo na siya kung bakit ganun yung behavior na. Actually, same sub, understanding the self-is, it really helps us talaga to understand more about ourselves. Kasi kadalasan sa atin is medyo duda or wala talaga tayong idea about sa sarili natin. And ito yung subject na mismong in-enjoy ko talaga na nakatulong sa akin. Lalo na dun sa part ng like yung mga sa psychology, ganyan. Which is, pasok talaga yun. Kuwang-kuha yung attention ko. So, since lahat naman tayo may mga kanya-kanyang experiences or moments sa ating buhay, ano yung awkward moments yun na talagang hindi nyo makakalimutan? So, yung sumakay ako sa jeep, papakita ko nun. Then, pagpakay ko, sabi ako na, kaya pala yung boat. Then, sabi ko, hindi ako aabot doon. Tapos, sabi ko, pababa na lang po sa may bayanan. Binaba ako sa may bayanan, hindi na ako pinagbayad. Sabi, nasayang ba yung pamasahe ko? So, pagbaba ako ng jeep, syempre lahat nagtilinan sa akin. Ang part doon, hanggang pagbaba ako, hindi ako like yung isip yun. Hindi ko malilimutan to. Nung sa yun. Ako din same din sa'yo. Sa jeep din ako. Kasi may progress kami ng kaibigan. Kasasayaw kami doon. Tapos, sumakay kami ng jeep. Ako, lumagpas kami sa tulay. Yung ibang kaibigan namin, sa tulay nga kami nakikita-kita. Pagkalagpas namin, sabi ko, ay, nakadinalang na lang natin. Tapos, yung pagkababa nga namin, nag-iis namin, na mahaba pa rin tulay. Ay, sumakay ulit kami ng jeep, papuntang Super 8. Ito lang yung binabaan namin, tapos ito lang yung Super 8. Tapos, saktong pagkaupo namin dun sa jeep, Diyos me, magbabayad na ako, ayun yung Super 8. Kaya medyo nakakahiya talaga. Tawanin yung mga tao, sir. Ako naman, para sa akin, awkward moments sa interview. Kasi, sa tingin ko naman, typical lang naman pagka sa interview, kasi first time. Pero, kasi, syempre, para sa akin, awkward. Kasi nag-review pa ako. Tapos, gabi before ako initial interview ko, nag-review pa ako. Tapos, yung mga questions and answers ko, naisip ko na. And then, kinabukasan dahil sa kaba ko, ayun na. Wala na akong masabi na mental block na ako. Which is, I think na parang napaka-awkward for ako.
Ako naman kasi, yung awkward moment ko is nung grade 11 ako. Sobrang taba ko talaga nun, no? Nasa 120 kilo ako. Kasi nga nung pandemic, halos kain tulog lang ako. Hindi na nga ako gumagawa ng module nun eh. One day, napag-isipan ko rin na paano kaya kung mag-gym ako? Kahit pa paano, mabawasan yung timbang ko. Yun na nga, isang araw pumunta ako sa gym. Pumasok ako doon, pinagmamasdan ko muna mga pinaggagawa nila. Yun, hanggang sa may nakita ko dumbbell na nakalagay. Ginawa ko, binuwat-buwat ko yun. Kung ano-ano talaga ang pinaggagawa ko na, nagka-cardio exercise din ako. Kung ano-ano, wala. Yung pala, hindi ko alam na nagbumuk pala ako. Hindi ko pala alam na may sinusundan pala na program tulad ng halimbawa Monday, ang gagawin mo, mag-chest ka, tapos mag-tricep ka, Tuesday, magbabak ka, tapos bicep, yun na nga. Yung talaga, kinabukasan, di na talaga bumalik doon, naiya ako. Ang awkward at the same time inspiring yung kwento. And actually, ginamit yung mga equipment na wala ka pang background knowledge. At mukhang pinagsabay-sabay mo yung mga pag-workout sa iba't ibang part ng katawan mo. So, ang akin naman is about sa vendor, which is yung sa siomai. Bumili kasi ako noon, and yung sa may vendor mismo, sa may mismong karitan niya, hindi ko makita yung seasonings or yung mga nilalagay sa siomai, which is, ayun nga, hindi ko na hinanap, hindi ko na makita eh. But, meron dito yung mismong main na mismong lalaganan ng mga ilalagay siomai. Doon na ako kumuha. And, nung doon ako kumuha, nagtataka ko sila, lahat sila nagtitingin. Sabi ko, ano problema? Pero hindi ko sila pinansin. Kasi nga, gusto ko na kumain ako eh. And after nun, pagkakuha ko ng lahat, sabi sa akin nung nagtitinda, ay ate, meron po dito, naka-prepare na. And, hirap pa lang buksan yung sa nilalagyanan ng doon, yung bawang. Like, nakakaya talaga. Tapos, mapapansin ko pa yung kasabi kong bumili. Natatawa siya, pinipigilan niya lang. Grabe, nakakaya talaga. Umalis na lang talaga ako agad nun. Doon sa pag-usap na dito, ang dami nating na-encounter sa buhay ng isa't isa talaga. Doon pa lang sa awkward moments, mga misinformation na tanggap natin, pati na rin doon sa mga favorite subject natin. So, dahil dito, mas nakilala pa natin lalo yung isa't isa. Yes. And ang laking help neto. Nagkaroon tayo ng connection. Yes. Mga buto eh. Lang, dali lang.